Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig ng salita ng Diyos. So ngayong araw na to, ang ating topic ay tungkol po sa isang taong may pananalig sa Diyos at isang taong masama. So ito ay walang pananalig sa Diyos ang isa. So yan po ang ating pag-uusapan sa ngayon. Totoo bang ang isang taong matuwid na tumanggap sa Panginoon ay siguradong ligtas na at di na mapaparusahan? At ang isang taong masama ng matagal at nagpakabuti, tumalikod sa kasalanan at sumunod sa Diyos, maliligtas ba? So basahin po natin upang maintindihan natin kung ano ang sinasabi ng Espiritu ng ating Diyos sa mensahe para sa lahat. Basahin po natin sa Ezekiel 18 verse 21 to 24. Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ni Yahweh. Ang ibig ko nga siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. So ayon po sa una nating nabasa, na kapag ang isang tao palang masama ay tumalikod at nagbago, sumunod sa Diyos o sa kanyang salita at gumawa ng mabuti, ay maliligtas pala. At isa pa ay makakalimutan na ng Diyos ang lahat ng nagawa niyang kasalanan o kasamaan. So tungkol naman sa isang taong mabuti, dating matuwid, na sumusunod sa Diyos, kapag nagpakasama at gumawa ng kasuklam-suklam na gawain tulad ng pangangalunya, pagsisinungaling, hindi iniintindi ang salita ng Diyos na dapat pag-aralan, basahin at pakinggan, ay hindi pala maliligtas o mawawala o makakalimutan na ng ating Diyos ang lahat ng nagawa niyang mabuti. Wala nang kaligtasan na naghihintay pa. Kaya payo ko po sa ating lahat ng nakikinig ay mahalin po natin ang Panginoong Hesus. Mahalin po natin ang ating Diyos na nasa langit. Dahil siya ang hari ng mga hari, ang una at ang wakas. Kaya napaka-importante po na lagi tayong gising, lalo na sa mga mananampalataya kay Jesus. Ibig sabihin po na laging gising, lagi po tayong alerto, laging nagdarasal, laging kumakapit o lumalapit sa ating Diyos, gumagawa ng mabuti at tumutulong sa ating kapwa. Palagi po nating suriin ang ating sarili. Bantayan po natin ito, maging ang ating mga iniisip, ang ating puso. Dapat po ay puno ng salita ng Diyos ito sa puso at isipan natin. At palaging magdasal 5 beses sa isang araw o higit pa rito. Kapag malapit po tayo sa Diyos ay malayo tayo sa tukso at di tayo madadaig ng masama o hindi tayo makagagawa ng masama na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos na nasa langit. Kung tayo po ay may nagagawa pang masama, dapat na po nating talikuran ito, iwasto ito. Tumalikod na po tayo sa kasamaan.
magpakumbaba po tayo. Sundin po natin ang sinabi ng Diyos. Huwag tayong magsisinungaling o mangangalunya o magnakaw o gumawa ng di kalugod-lugod sa ating Diyos. Bago pa mahuli po ang lahat, o bago dumating ang Panginoong Hesus at dumating ang ating kamatayan o ang araw ng huling paghuhukom sa mga nakakaalam na kaparusahan sa mga gumagawa ng masama at ayaw magbago, ay ang kahahantungan nga nila ay sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Dito nga ay sobrang init, tulad ng pag-iihaw. Di ba grabing init ang kailangan bago maluto ang isang iihawin? So ganun din kapag nasa dagat-dagatang apoy ay higit na mainit dito. Imagine nyo po na sobra talaga ang init. Sinabi na ng Biblia, ang salita ng Diyos, ito'y pang walang hanggan na kaparusahan. Kapag ito'y nangyari na at nasasaad to sa kasulatan. Ang apoy dito ay di na mamamatay. Walang hanggang paghihirap ang makakaranas sa lugar na ito na hinihanda ng Diyos para sa mga kampo ng kadiliman o kampo ng dyablo at sa mga taong ayaw magbago at gumawa ng masasama. Yung mga gumagawa ng masama. Ito po ay babala ng ating Diyos para sa lahat. Upang hindi na natin gayahin ang mga taong gumagawa ng masama. Sa halip magbago po tayo, talikuran natin ang ating mga kasalanan. Sundin po natin ang kalooban ng Diyos o ang nakalulugod sa Kanya. Habang buhay po ang tao may pag-asa. So naway may napulot na po tayong aral sa ating narinig. At nang magkaroon po tayo ng pag-asa, kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Hanggat buhay pa tayo ay alamin po natin kung ano ang kalooban ng ating Diyos, na Kanyang ginawang bagong tipan ay ang pananalig sa Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Tumanggap sa Kanya ng di na maparusahan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa Kanyang kamatayan sa krus at sa Kanyang banal na dugo ay nahugasan na po ang ating mga kasalanan. So naway pumasok po sa inyong mga puso't isipan ang ating ibinahagi sa araw o sa oras na ito. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kayong lahat ng mga may sakit, ipatong ninyo ang inyong kamay sa may sakit. At ang sakit ninyo ay mawawala in the mighty name of Jesus. Salamat po Ama ng sa langit sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.